Sa ating pong series patungkol po sa Book of James o sa Santiago. At last Sunday po, natapos po natin ang chapter 1. Ngayon po, magpapatuloy po tayo sa James chapter 2 sa unang bahagi po ng chapter po na ito. So bago po tayo magpatuloy, muli pa tayo pong lahat ay umuko, tayo ay manalangin. Diyos naming dakila, Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, lahat po ng pagkilala, pagpupuri, pagsamba ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Ama, salamat po, Lord, sa gitna po ng bagyo, sa gitna po ng malakas na ulan, Panginoon, nananatili kang Diyos na tapat at Diyos na dakila, Panginoon. Salamat, Lord, sa kabila po ng masamang panahon, ang iyo pong mga anak ay narito, Panginoon, sa iyong bahay, sambahan, upang makinig, sumamba, mag-aaral lang yung salita. Kasama, Panginoon, ang mga kapatiran po namin na nasa loob ng kanilang mga tahanan. Lord, ang dalangin po namin, hindi po maging hadlang ang sama ng panahon upang hindi ka namin marinig sa umagang ito. We pray, Panginoon, inyo pong pakalmahin ang aming pong panahon na ito. Ama, dinadalangin po namin, kasama po ng aming pong pagsamba ang mga kapatiran po namin sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang probinsya. Ngayon, Lord, na nakakaranas din po ng pag-ulan, dalangin po namin, Ama, ang iyo pong proteksyon, ang iyo pong pag-iingat po sa kanila, lalo, Lord, sa mga kapatid po namin nasa lugar po na bahain, sa mga kapatid po namin na malapit po sa mga bundok, sa mga kapatid po namin, Panginoon, na hindi po konkreto ang kanila pong bahay-sambahan. Lord, dalangin po namin ang iyo pong pagsama, proteksyon at pag-iingat po sa kanila. Dalangin din po namin, Ama, patuloy po, Lord, katagpuin niyo po kami. At dito po sa IRM San Vicente, manguna po kayo sa amin. Lord, makita po namin at mabalikan po namin ang iyo pong layunin sa amin bilang pong iglesia. Katagpuin niyo po kami sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, review lang po. Tayo po ngayon ay nasa Book of James. Ayan po. At ang Book of James po, sabi po dyan, ito po ay sinulat po ni Santiago, na kapatid po ni Jesus, half-brother ni Jesus Christ. Ito po ay sinulat po niya sa mga Hudyo o sa mga Kristiyano po noon, sa mga Jewish na nagkalat dahil po sa persecution. Sabi po dyan, scattered because of persecution, ayan, dahil po sa mga poverty, suffering, and discrimination. Ito po ay sulat po ni Santiago sa mga kapatiran, sa mga Hudyo po na dumadanas po ng iba't ibang mga pagsubok. At ang hamon po sa kanila ni James ay, sabi po dyan, it teaches that genuine faith is demonstrated by everyday obedience. Sabi po sa kanila ni Santiago, na sa kabila ng mga persecution, may discrimination, may poverty, may suffering, may trials, despite ng merong mga pagtatangi, sabi po sa kanila ni Santiago, mamuhay kayo bilang isang tunay na mga tagasunod ni Kristo. Sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan, ang hamon, manatili at tunay na sumunod sa atin pong Diyos. Gaya nga po ng ating pong huling bahagi ng chapter 1 last Sunday, ang ating pong hamon po sa atin ay hindi lamang po tayo tagapakinig. Amen? Amen? Tayo po ay doers of the word. Tayo po ay tagaganap, tagagawa ng mga salita ng Panginoon. Hindi lang po natin naririnig ang salita ng Diyos, kundi tunay na napakinggan. Ang sabi po, pag daw po pag naririnig lang natin ang salita ng Panginoon, tayo daw po ay maaaring busy, tayo ay maaaring may ibang iniisip, at naririnig natin ang salita ng Panginoon. Pwedeng sa pagsamba, busy ka sa ibang bagay, ang kaisipan mo wala dito, pero naririnig mo ang salita ng Panginoon. Pero ang tunay daw po na nakikinig sa salita ng Panginoon, all her senses, all his senses, ibig sabihin, yung mata, yung isip, even yung galaw, nakafocus sa Panginoon. Yun daw po ang nakikinig. All senses. Hindi po bahagi lang ang nakatutok, kundi ang buong po nating puso at isipan ay nasa salita ng Panginoon. At gaya po ng hamon last Sunday, tayo po ay doers, hindi lamang po hearers. At napakaganda po na sa umaga pong ito, makita po natin na isang bahagi po ng pagsunod po sa salita ng Panginoon
ay ang sabi po dito, ay ang pag-iwas po sa pagkakaroon ng pagtatangi. Sa Bible nga po, ang ginamit po na word ay favoritism. Sa ibang translation, partiality. Partiality. So, tignan po natin. Our proposition sa umaga pong ito, ang iglesyang sumusunod sa salita ng Diyos ay iglesyang walang pagtatangi. Ang iglesyang sumusunod sa salita ng Diyos ay iglesyang walang pagtatangi. Bakit po binigyang emphasis po ito ni Santiago doon po nung sumulat po siya sa mga kapatiran, sa mga Hudyo, sa mga mananampalataya? Dahil po nung panahon po na yon, ang mga mananampalataya po, ang mga follower ni Jesus Christ, ay nahuhook or sila po ay na-attract sa mga mayayamang mga tao, sa mga mayayamang mga bisita, sa mga mayayamang kapatiran, o sa mga mayayamang po na nagkakaroon ng interes sa turo ng Panginoong Jesucristo. Ang ginagawa po nila, yung mga mayayaman, no, yung mga well-off, yung mga may katungkulan, may mga posisyon, yung mga ma-impluensya, priority. Yung mga mahihirap, yung mga hindi kilala, yung mga ordinaryo, sila yung mga, sabi po ay, sila po yung mga hindi pinapansin. Ayan, sila po yung mga outcast. At meron nga po, pag binasa nyo po sa Santiago chapter 2, makikita po natin doon, na yung iba, sabi po doon, yung mayayaman, pauupuin, yung mga mahihirap, patatayuin. Yung mga mayayaman o yung mga kilala sa lipunan, priority, yung mga hindi kilala at mga ordinaryo, nauunawaan nyo na yan. So makikita po natin dito, ang sabi nga po dyan, ang iglesyang sumusunod sa salita ng Diyos ay iglesyang walang pagtatangi. Kung titignan po natin sa kasalukuyan pong kalagayan, dito po sa ating pong church, maaaring ang favoritism patungkol sa mayaman at sa mga hindi mayayaman ay hindi po nakikita. Hindi to present. Blended na po ang iglesia. Ngunit nagkakaroon po tayo ng pagtatangi sa pamamagitan po ng kawalang pakialam, sa kawalan po ng compassion sa mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. O pagkakaroon o pagkawala ng pakialam sa mga tao, sa mga membro ng ating pong iglesia na hindi na po natin nakikita. Sa mga cell member natin na hindi na uma-attend. O maaaring pagkakaroon po ng pagtatangi sa mga kapatiran po natin o sa mga kakilala po natin na minsang nahulog sa pagkakasala. So ito po ang proposition po na nais po nating mapag-aralan sa umaga pong ito. Ang iglesyang sumusunod sa salita ng Diyos ay ang iglesyang walang pagtatangi. At binigyang emphasis din po doon ni Santiago na ang pagtatangi po ay hindi po bad manner. Ito po ay kasalanan. Hindi po siya pangit na karakter. Ito po ay isang uri ng kasalanan. As disciples of Jesus Christ, we must learn to see people the way God sees them. So titignan po natin po ngayon, paano po ba natin maiiwasan ang pagkakaroon ng partiality or favoritism? Maaaring hindi siya nakikita, maaaring hindi siya highlighted, hindi siya major issue, pero meron ka na sa puso mo neto. O meron na sa cell group nyo neto. O baka nagkakaroon na po neto sa loob po, hindi natin alam, hindi kita ng karamihan, pero present na pala sa loob ng iglesia. So how can we avoid partiality or favoritism? Number 1, we are equal in nature. Santiago chapter 2 verse 1. Ang sabi po dito, mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Bago po tayo magtuloy, kung babalikan nyo po yung naging issue po sa Acts, sa early church, di ba po, naging neglected ang mga widow, yung mga balo. And the same po nun, ito po yun. Kaya po sa early church po nun, talagang issue po ang favoritism and partiality. Neglected ang mga widow, ang mga mahihirap, neglected po yung mga unpopular
So kaya po, ang sabi po dyan sa ating pong verse 1, maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Sa English translation po niyan, yung ginamit nga po dyan ay word na partiality. Na kapag tinignan nyo po sa Greek translation, yung word po na ginamit doon, hindi ko na po nilagay dyan, yung Greek meaning po nun ay may pakahulugan po na sabi po dito, judging people based on appearance. Yung Greek translation po ng word na partiality, pag binasa nyo po sa Greek Bible, ang meaning daw po nun is judging people based on their appearance. Sa physical. Ayun po, kaya po, makikita po ninyo, diyan po, na binigyan diin po yun ni James. Nakatingin kayo sa magagandang kasuotan, sa mararangyaang kasuotan, sa mga mayayaman, yun po yung word na ginamit. Ngunit yung mga hindi maayos ang kasuotan, mahirap, ay hindi ninyo pinapahalagahan. Tandaan po natin, ang sinusunod po natin, ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? And Jesus Christ never practiced favoritism. Sabi po dyan, Jesus never practiced favoritism. He welcomed fishermen, tax collectors, women, children, lepers, the poor, and even the social outcast. Balikan niyo po ang mga pagpapagaling, yung 3 years na ministry ni Jesus Christ. Ang mga pinagaling po niya, yung mga pulube, yung hindi pinapansin, nilalayuan, ang pinupuntahan niyang bahay, bahay ng maniningil ng buwis. Ang una niyang tinawag ng mga alagad, mga mangingisda. Bakit po? Jesus never practiced favoritism. At ang paalala po ni Santiago, kung tayo po ay tunay na tagasunod ni Kristo, dapat ang pakikitungo natin ay tulad din ng kay Kristo. So sabi po dito, yung fishermen, they represent yung mga ordinaryong tao. The tax collectors represent yung mga popular na mga tao at may impluensya. Pero makakasalanan. The women, alam niyo po ang New Testament, masyado po silang sagrado sa babae. Ang babae nga po ay bawal po tumayo at magturo ng salita ng Panginoon. Bata. Ito po, yung lepers, ano po sa Tagalog ang lepers? Ketong. Ayan, ang ketong po ay nilalayuan kasi nga po wala pong gamot ang sakit na ketong. The poor and even the social outcast. Bakit po mahalagang makita po natin iyon? Tandaan po natin, bakit po? Tandaan po natin, ang bawat tao ay nasa iisang katayuan sa harapan ng Diyos. Hindi ko alam kung saan bracket ka nandoon. Or maybe nandoon ka sa outcast. Or maybe nandoon ka sa involved. Pero ang sabi po dyan, ang bawat tao ay nasa iisang katayuan sa harapan ng Diyos. And ibabalik po natin ang ating pong pag-aaral sa gospel. This morning, our topic po ay iikot po sa mabuting balita. Bakit po? Doon po nagsimulang maayos ang lahat. Tandaan po natin, ang bawat tao ay nasa iisang katayuan sa harapan ng Diyos. Ano yun? Una, lahat ay makasalanan. All are sinners. Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at wala ang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo po bilang mga tao ay nasa iisang katayuan. Lahat po tayo fallen. Lahat po tayo makasalanan. Kaya po, hindi po tayo dapat tumingin na tayo po ay mataas at higit sa ibang tao. Hindi po tayo dapat din magtangi sapagkat lahat po tayo pare-pareho ay may kasalanan. We fail to meet God's perfect standard. Amen po ba? Lahat po tayo, hindi po natin naabot ang kaluwalhatian ng Diyos. Sabi nga po, every human being has failed to meet God's perfect standard. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka perfect. Oh, wag kang ano dyan, hindi ka perfect. Tama po ba? Wag po tayong wag po tayong magkaroon na tayo po ay angat. Magkaroon ng kaisipan na tayo po ay angat kaysa iba. Wag po nating isipin din na mas mabuti po tayo kaysa iba.
Bakit po? Ito po yung turo po sa atin. Tayo pong lahat ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Sabi nga po sa Romans chapter 3 verse 10, wala po ata dyan. As it written, there is none righteous, no, not one. Walang matuwid. Wala kahit isa. Walang matuwid, wala kahit isa. So, Pastor, paano tayo magko-correct? Wala palang matuwid, wala kahit isa. Mamaya, madadaanan po natin yan. Makikita po natin. So, nais ko lang pong establish po muna natin, ito pong unang bahagi po na to. All are sinners. Lahat po tayo prone to temptation. Lahat po tayo prone to sin. Lahat po tayo makasalanan. Kaya napakaganda pong makita po natin, dahil ako ay makasalanan, dapat, ang response din po natin doon, maging maingat din po tayo sa uri ng pamumuhay po natin. Amin po ba? Bakit po? Lahat po tayo may tendency bumalik sa kasalanan. Pinapakita lamang po nito na wala pong social status when it comes to God. Sa harapan po ng Diyos, walang social status. Kaya nga po, binrake po natin sa loob po ng iglesia po natin yung ganito pong kaisipan. Inalis po natin na maramdaman po ng mga tao na sila ay hindi dapat kasi sila ay simple lamang. Hindi po. Kaya nga po, ang lagi pong paalala po, inaabot po natin lahat po ng uri ng kalagayan ng tao. Inaabot natin ang lahat ng uri ng kalagayan ng tao. Bakit? Kasi nga po, lahat po makasalanan. Amen? Lahat po ay makasalanan. Wag po nating ma-misinterpret. Hindi po dahil, binigyan yung emphasis po kasi ni Paul, ni Santiago dito, na yung mga mahihirap, ito'y malalapit sa piling ng Panginoon. Wag din po nating ma-misinterpret na dahil po they are poor, automatic, sila ay mapupunta sa langit. Hindi po. Na dahil ikaw ay mayaman, masama ka na. Hindi po ganon ang tinuturo po ng Biblia. It so happened po, nung panahon ng Panginoong Jesucristo, ito pong mga nasa laylayan, the outcast, the poor, mga neglected po ng lipunan, sila po yung totoo, yung humility before God. Sila yung mga totoong nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. At sila yung totoong lumalapit sa Diyos. Bakit ano po bang naging problem? Pag binalikan niyo po ang book po ng 1 Corinthians, yung mga sulat po ni Paul, yan po, nagkaroon sila ng problem sa mga matataas sa katungkulan, mga mayayaman na pumasok sa iglesia at ang gusto lamang ay manggulo, ang gusto lamang ay kumuha ng simpatsya, ang gusto lamang ay, sabi nga po, ay magmataas. Nagkaroon po ng problema noon kung babalikan niyo po ang mga sulat po ni Apostle Paul. So makikita po natin, the wealthy and the needy, the accepted and the outcast, everyone falls short of the glory of God. Ikaw at ako ay hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito rin po yung paalala sa mga, meron po tayong, pagkakaroon naman po tayo ng parang self-pity. Ako yung needy, ako yung outcast. Mamaya, makita po ninyo, ng sitwasyon po natin, hindi po nagtatapos sa pagiging outcast. Ng sitwasyon po natin, hindi po tatapusin ng Diyos sa pagiging mahirap. Amin po ba? The wealthy and the needy, the accepted and the outcast, everyone falls short of the glory of God. At salamat na lang po sa Panginoon, natagpuan Kanya. Amen? Salamat na lang sa Lord, natagpuan Kanya. Tignan mo yung katabi mo. Buti na lang talaga natagpuan ni Lord yan. Amen? Baka kung san matagpuan yan, buti na natagpuan ni Lord. Pangalawa po, na makita po natin, we are equal in nature. Pangalawa, because Christ died for all. John chapter 3 verse 16. Pwede po ba basahin natin ng sabay-sabay? Go! Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Doon po muna tayo mag-focus. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Alam na po natin ito, tama? Matagal na nating naririnig tong verse na to. Ito po ay nagpapakita na si Jesucristo namatay hindi lamang po sa mahihirap. Amen? Siya ay namatay para kanino?
Sa lahat ng tao. Bakit? Balik tayo sa point A. Sapagkat lahat ay makasalanan. So Christ died for all. Namatay ang Panginoong Jesucristo para sa lahat. At ito po'y nagpapakita lamang po na if every person is equally sinful before God, then every person is also equally loved by God. Amen? Nagpapakita lamang po ng bawat ng mga tao ay mahal ng Diyos. Kaya dapat ito yung hamon. Mahalin mo ang iyong kapwa kahit hindi kaibig-ibig. Ibigin mo yung nakasakit sa'yo kahit hindi kaibig-ibig. Ibigin mo yung nangahamak sa'yo kahit hindi kaibig-ibig. Ibigin mo yung mga dating nang maliit sa'yo, dating nang insulto sa'yo, kahit hindi kaibig-ibig. Ibigin mo ang mga hindi katanggap-tanggap sa mundo. Amen po ba? Ang sabi po dyan, every person is equally loved by God. Minsan, ang kaisipan ng mga Kristiyano, Pastor, hindi naman ako si Lord para ibigin lahat. Oo nga naman, tama naman. Pero tandaan mo, hindi ka rin kaibig-ibig, sabi ng Lord. Amen? Pero inibig ka niya. Kaya wag po tayo magkaroon ng kaisipan, hindi man ako si Jesus Christ. Oh, meron akong nakakausap na ganyan. Ibigin, hindi nga ako si Jesus Christ. So ito po yung paalala po sa atin. Every person is equally simple, but every person is equally loved by God. And the perfect demonstration po nito ay saan? Sa krus. Sabi po dyan, the greatest demonstration of His love is the cross of Jesus Christ. Ito po yung totoong pag-ibig. Hindi lang po by words. Tama? May action. At yung action, kita. Ano yung visible na action? Jesus Christ died on the cross. Amen? At ito rin po ipaalala po sa atin bilang mga mananampalataya na sinasabi po, ibigin ang ating kapwa not by words, but by action. Not by words, but by our response. Ang ganda po, no? Sabi ng Panginoon, sabi ng John chapter 3, verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Yung pag-ibig ng Diyos, todo. Oh, grabe, gayon na lang. At ano yung physical na manifestation po nito? Ano po yung physical na, yung makikita po nating action po nito? Christ died on the cross. At masasabi po natin, tunay ang pag-ibig. Amen? At ito nga po yung hamon. We are equal in nature and equally loved by God. So dapat ang action po natin, ang ating pong action ay nagpapakita ng tunay na pag-ibig sa ating pong Diyos at sa ating pong kapwa. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Amen? At itong pag-ibig na to, biyaya lang po ng Diyos, una mong narinig, una mong naranasan, una mong nakita. Ngayon, tungkulin po natin, ibahagi naman po ito. So mamaya, makikita po natin yan. The cross is not for selected people. It is available para kanino daw po? For everyone. And the cross is not for selected people. It is available to everyone. Kaya nga po, ang bawat isa po ay dapat lumapit sa Panginoong Jesucristo nang may pagpapakumbaba, nang may pananampalataya, na may sabi nga po, may pagpabalik loob. Romans chapter 5, verse 8. But God demonstrated His own love toward us, that while we were still sinners, Christ died for us. Tingnan niyo po Ayan po. Hindi po hinintay ng Panginoong Jesucristo maging matuwid ang lahat. Ano po na una? Pag-ibig o katuwiran? Pag-ibig ng Panginoon. Sama-sama po tayong matuto. Amen? Huwag po nating hintayang maging mabait yung iyong katabi bago mo yan ibigin. Huwag mong hintayin mawala yung yabang ng ka-cell group mo bago mo ibigin. Ibigin mo na yan kahit mayabang yan.
kahit na masakit magsalita. Ibigin mo na yan kahit parang masama ang pag-uugali. Kapatid, ibigin mo na yan. Bakit? Nauna ang pag-ibig bago ang pagbabago. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi ko sa'yo, ibigin mo na yan eh. Ama? Amen. Yung asawa mo, ibigin mo na yan. Oh, yan lang ang binigay sa inyo ng Lord na karapatang pumili. Pinili mo yan, ibigin mo. Amen? Ayun, salamat po sa isang masayang iniibig ang kanyang asawa. Ayan. Oh, katabi mo ba yung asawa mo? Tignan mo nga. Ayan, sabi mo sa katabi mo, ikay aking iniibig. Ayan, sabi mo sa asawa mo, ikay kaibig-ibig. Ayan po. So Christ is not, the cross is not for selected people. It is available for everyone. Ayan. Sabi nga po, Jesus died to transform the way we live. Kita nyo po, nauna yung kamatay ng Panginoong Jesucristo. Kaya nangyari ang transformation. Jesus died so that we would reflect His character. Namatay ang Panginoong Jesucristo para sa atin upang tayo po ay magkaroon po ng pagbabago sa ating pong makasalanang pagkatao. Para magkaroon po tayo ng bagong kaisipan, ng bagong uri ng pamumuhay. And Jesus died so that we would become His disciple. Namatay ang Panginoong Jesucristo upang tayo po ay Kanyang maging mga alagad. At ito pong pagkamatay ni Jesucristo ay hindi lamang po tayo mamamangha. Ito po ay halimbawang dapat tularan. This is the example to follow. One evidence that Christ has changed our hearts is that we begin to love the people He loves. Ayan. Isang katunayan na binago ng Diyos ang puso natin ay natututunan nating ibigin ang mga iniibig ng Panginoon. Kaya kung dati hindi ka umiibig sa iyong kapwa, talagang hindi mo kayang magpatawad, hindi mo rin kayang humingi ng tawad, it goes both ways, tama? Pero ngayon, nagpapatawad ka na at marunong ka nang humingi ng tawad, congratulations. Binabago ka na ng Panginoon. Tignan mo nga yung katabi mo ulit. Mako-congrats mo ba yan o later na lang? So, makikita po natin dyan, natututunan po nating ibigin ang ating pong kapwa. Sabi nga po, madaling ibigin ang kaibig-ibig, ngunit mahirap ibigin ang hindi kaibig-ibig. Tandaan niyo po, si Jesucristo, sa kanya pong ministeryo, sa loob po ng 3 taon, winelcome po niya lahat po ng socially rejected. Sabi nga po, He touched lepers, He spoke with sinners, He ate with tax collectors, He forgave adulterers, yung mga makiapid, even the prostitute, pinatawad ng Panginoon. He welcomed children, He loved the poor, He had dignity to people whom everyone else ignored. Bakit po ganon? Bakit po, parang makikita po natin mostly ng ministry ni Jesucristo ay sa mga hindi katanggap-tanggap. Gaya po ng binanggit ko nga po kanina, sapagkat sila po yung may tunay na pangangailangan kay Jesus. Sila po yung tunay na nakikita nila na sa kailangan nila, wala silang ibang kailangan kundi si Jesus. Ganon din po, it doesn't mean na tayo po, kung ikaw ngayon ay nasa kalagayang maayos na ang sitwasyon ng buhay mo. Hindi ko po sinasabing hindi mo na kailangan si Jesus. Dapat ang attitude po natin, kailangan natin palagi ang Panginoong Jesus. Amen po ba? No one is privileged at the foot of the cross. Tandaan niyo po, sa paanan ng krus, sa krus po, wala po doong VIP. Wala po doong senador. Walang presidente. Wala po doong normal na mamamayan. Wala pong ganon. Lahat po sa paanan ng krus, makasalanan. No one is privileged at the foot of the cross. And even po tayo. A true disciple sees every person as someone for whom Christ shed His precious blood. Kaya po dapat po ang pananaw po natin, nalaman natin Christ died for all. Dapat din po yung buhay po natin, ino-offer po natin, ibinibigay natin para sa lahat. Upang ang mga taong ito, makilala si Jesus.
Why? Bakit po? Because letter C, invitation is given to everyone. Tingnan niyo po, kanina po sa isa pong slide, binanggit ko po. The cross is available for everyone. Ibig sabihin po nito, kailangan po ng response, nung recipient, nung tatanggap. Kailangan po niya ng action towards po sa ibinigay ng Panginoon. Yes, mahal ng Diyos ang lahat ng tao, ngunit yung lamang pong mga nagsuko at tunay na sumampalataya sa Panginoon ang pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa John 3:16, ayan, diyan po sa ating pong key text, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa madaling sabi po, all are sinners, Christ died for all, and invitation is given to everyone. Hindi automatic na matay si Jesus, ligtas na. Hindi po. There is an invitation. Amen? At ano po yung invitasyon po na yon? Sabi po dyan, kung ikaw ay sasampalataya, ikaw ay hindi mapapahamak, at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So makikita po natin dyan, and the invitation is extended to everyone. Kaya po, dapat lamang po, anyone who comes to Christ in faith may receive eternal life. Salvation through Jesus Christ. Sa pamagitan po ng pananampalataya. Kaya sa mga bisita po natin at sa mga nakikinig po natin na mga bago po ngayon, sa online man po yan o sa mga kasama po natin dito, God is inviting you doon po sa isang buhay na higit sa buhay na mayroon ka ngayon. Sa isang buhay na hindi mapapahamak, kundi sa isang buhay na walang hanggan. At ito po yung paalala po sa atin, gaya po ng binabanggit ko po ng paulit-ulit kanina. We go back to the gospel. And the gospel, ito po yung daladala po natin, bibit-bitin po natin, para po sa mga tao na hindi accepted, sa mga tao na neglected, sa mga tao na needy, sa mga tao na outcast. At ito rin po yung gospel, ito rin po yung invitation na dadalhin po natin sa mga wealthy, sa mga may katungkulan, sa mga may mga impluensya, sa mga may mayayaman. It is the same gospel. At tungkulin po natin bilang iglesia, nabitbitin po ang imbitasyon po na ito. John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sometimes nagkakaroon po ng discrimination, ng favoritism, o ng partiality, lalo po pag ang usapin, relihiyon. Tama? Alam po natin yan. Pag pinag-usapan relihiyon, laging may grupo na ganito, may grupo na ganyan. Pag nag-usapan po ang relihiyon, may mali, laging mayroong tingin nila, tama. Pero ang dala-dala po natin, hindi po religion. What we carry is relationship with Christ. Amin po ba? Ang dala-dala po natin ay relasyon sa Panginoong Jesucristo. Ngayon po, ito po yung hamon naman sa loob ng iglesia. Kung ang bawat isa po sa atin ay nagsasabing meron tayong tunay na relasyon sa Panginoon, kapatid, dapat walang pagtatangi sa loob ng iglesia. Amen? May room for forgiveness and may room for acceptance. At the same time, may room for humility. May room for asking forgiveness. Amen po ba? And as a church, the church carries the invitation for everyone. Huwag niyo pong i-expect na dala-dala po ito ng mga hindi mananampalataya. Ito po ay bit-bit ng lahat ng mananampalataya. The gospel invitation is genuine. God desires that people repent and believe in His Son. The gospel invitation is genuine. Ang tanong, kamusta po ba ang soul winning inside the church? Inside the cell group? Inside the network? Inside the household?
Kamusta po ang ating pong soul winning? Kamusta po kaya ang impartiality? When we say impartiality, yung equal, yung pagmamahalan, yung pagkakaisa, kamusta po kaya? Favoritism has no place in church because we are all in equal standing before God. Kaya po dapat yung yung heart po ng mga matatagal ng mananampalataya sa bagong mananampalataya, dapat po matindi ang kanilang pag-ibig, pag-unawa at pagde-disciple. Ganun din po sa mga bagong mananampalataya pa lang po, na mga nagsisimula pa lang. Patuloy niyo pong mahalin ang Panginoon. Amen? Patuloy niyo pong piliing sumunod sa ating pong Diyos. Pangalawa, how can we avoid partiality or favoritism? Pangalawa po, look at people the way God sees them. Tignan po natin sila kung paano po sila tignan ng Diyos. Una po, nakita po natin yung pangit na kalagayan ng tao. Yun po yun, the sinful nature of man. Amen? All are sinners. Christ died for them. Christ died for us. Sa lahat po sa atin. Ito po yung good news. Amen? At yung imbitasyon po ng isang buhay na walang hanggan, to be the son, being son of God, maging anak ng Diyos, ay binigay po sa mga mananampalataya. Ngayon, ano naman po yung epekto po nito? Kung tayo po yung recipient ng gospel, ito po dapat yung response din po natin. Pangalawa, look at people the way God sees them. Ayan, kita po ba natin? Basahin po ulit natin ng sabay-sabay. Go! Mga kapatid, ayan. So, hindi po binanggit po dito ni Santiago na ang mga mahihirap ay automatic na ligtas. Tama? Makikita niyo po dyan. Binigyang pagpapahalaga lang po ni Santiago ang mga mahihirap. Bakit po? Ayan, gaya po ng binanggit ko, hindi ito nagpapakita ng otomatiko ang mga dukha o ang mga mahihirap ng panahon po na to ay ligtas, maging sa panahon po natin ngayon, at ang mga mayayaman po ay mapapahamak. Sa panahon po nila Santiago, ito po, ang mga mahihirap po ay ang totoong lumalapit sa Panginoon. Ano pong gusto pong makita po natin doon sa part po na yon? Anyone is welcome sa Panginoon. Amen? Pero tandaan nyo po, ang tunay na nakakaranas po ng presensya ng Diyos sa kanyang buhay, ito po yung mga taong tunay na nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Regardless po ng status mo sa buhay. Ito po ay para sa mga nagpapakumbabang tunay sa harapan ng Diyos. So tignan po natin, look at people the way God sees them. Una, God looks at the heart. Ang tinitignan po ng Diyos ay ang puso. At ang perfect po na illustration po nito ay yung kay David. Amen? Nung si Samuel po ay pipili ng susunod na hari. Ayan, nung si Samuel po ang pipili ng susunod na hari, ano pong ginawa niyang standard? Basahin po natin. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng tulad ng pagtingin ng tao, panlabas na anyo ang tinitignan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. 1 Samuel chapter 16 verse 7. Ang naging standard po ni Samuel ay yung build ng katawan, yung experience, yung sabi nga po dyan, yung kakisigan, yung tangkad. At that time, si David, bata pa po. Maybe tinignan din po ni Samuel, ni Prophet Samuel, is the experience. But God corrected Samuel. Ang tinitignan po ng Diyos ay ang puso. Amen?
Kaya nga po, kung ang isang tao na nakikita po natin ay nagsusumikap magbagong buhay at magbalik loob sa Diyos, tayo po bilang mga mananampalataya, wag po nating panghinawaan, wag po tayong magsawa na sila po ay tulungang magbago. Amen? Tignan po natin, sabi nga po ay tignan po natin ang kanila pong puso na nagnanais sa Panginoon. Ganon din po sa ating pong iglesia. O tayo po bilang isang mananampalataya. Huwag natin pong tignan ang ating kakayanan. Now, when it comes to ministry, huwag natin tignan ang skills lamang. Gaya po ng topic last Sunday. Ang tinitignan po ng Diyos ay karakter o ang puso ng bawat isa. The same with people inside the church. Huwag po nating tignan kung ano ang pakinabang nila. O ano ang meron sila na tayo po ay makikinabang o ang iglesia. Kundi ano pong tignan po natin? Tignan po natin sila na sila ay mahal ng Diyos at sila po ay karapat-dapat ibigin. Hindi po dahil sa kung anong kaya nilang i-exert, sa kaya nilang i-contribute, kundi dahil sila po ay iniibig ng Diyos. Amen? Ito po yung paalala po sa atin. Minsan po kasi, hindi natin nakikita yon, hairline lang po yon. Mahal ba natin ang tao, ang kapwa natin, ang kapatiran natin, dahil sila ay may pakinabang? May benefit tayo o ang church? Pero mahal ba natin silang tunay sa mata ng Panginoon? Ito po yung paalala po sa atin. God looks at the heart. Na tayo po ay umibig sa ating pong kapatiran, sa ating pong sa loob ng ating iglesia ng tunay na pag-ibig. Ganon din po ang katunayan po ng isang tunay na pag-ibig po sa Diyos. Tayo din po dapat unti-unti yung karakter ng pagiging kaibig-ibig nakikita din po sa atin. Amen po ba? Huwag po natin maging excuse na ibigin ang hindi kaibig-ibig kahit ganito ugali ko, ibigin niyo ako. Hindi po ganon. Dapat po sinisikap natin na yung karakter ng pagiging kaibig-ibig, kahit papano, nakikita na po sa ating pong buhay. Amen po ba? Ayan, parang ayaw nyo nun na. Ayan. Amen po ba? Ito po yung, nung inaaral ko nga po itong mensahe po na to, sometimes ito po yung gray area. Hindi natin to pansin. Pero ang tanong, totoo ba yung pag-ibig? O nakasanayan lang? Amen? Totoo ba ang pagdidisciple? O naging nakasanayan na lang? Totoo ba ang layunin ng pagsa-cell group? O culture na lang? Kamusta po ang ating pong paglilingkod sa ating kapwa at sa Panginoon? Tunay ba ang pag-ibig? Parang sa kwento po ni David, everyone can be a soldier, but not everyone can face Goliath. Lahat nun, sundalo, nung panahon po na yon, si King Saul nga, di ba? Hari. Pero hindi lahat kayang humarap kay Goliath. Bakit? Sino ang tunay na servant? Si David. Sino ang tunay na nagmamahal sa Diyos? Si David. Amen? Everyone can be a soldier, but not everyone can face Goliath. Hindi lahat may lakas ng loob harapin si Goliath. At yung mga tunay na nagmamahal sa Diyos, ito yung tunay na nagmamahal sa kapwa. Yung tunay na nagmamahal sa Diyos, ito yung tunay na naglilingkod sa Diyos. Yung tunay na nagmamahal sa Panginoon, ito yung tunay na nagbabahagi ng mabuting balita. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tunay ba niyang mahal si Lord? Ayan. Amen. God searches the heart because the heart determines the direction of a person's life. Kaya nga sabi, bantayan po ninyo ang inyong puso. Ayan, kasi ang puso daw po ay mapandaya. Tama? Deceiving. At sabi nga, dyan din po dumadaan, bumubukal ang buhay. Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Minsan, hindi tama eh. Diba? Galit ka, sinunod mo. Naku po, papahama ka. Sobrang saya mo, na-overwhelm ka. Di ba po? Hindi laging kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Amen? Kung anong sabi ni Lord,
yun ang sundin natin. Amen po ba? Kung babalikan niyo po doon po sa early church, the religious leaders admired themselves because of their outward righteousness. Yung mga Pariseo po, nung panahon po na yon, di ba? Sabi po dyan, the Pharisees look holy. The tax collector look sinful. Kaya nga nung pumunta si Jesus sa bahay ni Mateo, nung nakipagkumain siya doon, nung si Matthew ay tinawag niya bilang alagad, di ba? Pumunta siya sa bahay noon. Nasabi ng mga tao doon, bakit siya nakikisalamuha sa isang makasalanan? The Pharisees look holy. Ito po yung mga laman ng simbahan nung time po na yon. Sila po yung nangunguna sa synagogue. Sila yung mga tagapagturo. Pero doon po, Jesus exposed the pride hidden within their hearts. And exposed ng Lord yung puso nila. Nung si Jesucristo ay nagkaroon na po ng influence, and the teaching about Jesus Christ ay kumakalat na. Ano pong nangyari sa mga Pariseo? Sila po ay nagplano ng ikakahuli ng Panginoong Jesucristo. Ito po yung reminder, mga kapatid, hindi dahil laman simbahan ka, tunay na namumuhay ka sa kabanalan. Amen? Yes, lahat po tayo dito. Subject po tayo lahat dyan. Even po ako as pastor. Hindi po dahil laman simbahan po tayo, namumuhay tayo sa kabanalan. Yun yung hamon. Kaya minsan, hindi natin na ipapractice yung true holiness. Ang manifestation po niyan, hindi po natin maibig ang ating pong kapwa. Nagkakaroon po ng partiality, ng discrimination. Amen po ba? Pero tignan niyo po, the tax collector looked sinful. Pero sila po yung naging alagad ni Jesus. Bakit? Ano po bang tinignan ni Jesus? Kalagayan po ba o puso? Puso. Nung tinawag niya si Mateo, anong ginawa ni Mateo? Iniwan niya yung kanyang trabaho, iniwan niya yung kanyang ginagawang mali at sumunod sa Panginoon. So, nakita po natin yan, God accepted the one who humbled himself. It's not about status, it's not about po sa sitwasyon, it's not about your past. Hindi po yung patungkol sa mga nakaraan mo. It is about humility before God. Pansin niyo po, kaya po, lahat po ng nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon ay dapat po nating iniibig. Many of greatest servants were ordinary people. Ayan. Sa mga nasa ministry naman po, sa site lang po ng konti, sa mga naglilingkod po sa loob ng iglesia. Amen? Okay na may skills po tayo. Pero kamusta po ang ating pong heart? Our character, our heart in doing the ministry. Amen? Mas matagal daw pong ayusin ang puso kesa yung skills. Paano yung pastor, may heart naman, walang skills. Kung tunay kang may heart, i-improve mo naman yung skills mo. Amen? Sa ministry man po to, hindi lang po to sa mga nasa harapan, hindi lang po to sa mga laging tumatayo, even po sa mga nasa likod, lahat po ng naglilingkod sa loob ng iglesia. Amen? So, mahalaga po ang puso, ang tunay na pusong naglilingkod. Pangalawa, God sees faith. Ayan, verse 5. Mga kapatid kong minamahal, tignan ninyo ng mabuti. Hindi ba't ang pinili ng Diyos ay ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Sabi po dyan, upang maging mayaman sa pananampalataya. God sees faith. Bakit? God measure riches by faith. Amen? Even God measures power by faith. Ano sabi niya doon? Kung meron ka lamang pananampalataya, gabutil ng mustasa. May ililipat mo ang mundok na ito. Sabi po ng Biblia. Bakit? Sinusukat ng Diyos saan? Sa pananampalataya.
Hebrews chapter 11 verse 6. Ang sabi po diyan, but without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Faith is what pleases God. Kung wala kang pananampalataya, anumang ginagawa mo ngayon, kahit ginagawa mo yan na tila para sa Diyos, ngunit wala ang pananampalataya, ang tunay na pagsuko at pagtitiwala ng buhay sa Panginoon, wala po ang lahat ng iyan. Yan nga po, faith, hope, and love. But the greatest is love. Pero yung tatlong bagay po na yun ay napaka-halaga. Faith is what pleases God. At ang isang napakaganda pong halimbawa po nito, yung apat na magkakaibigan. At merong isang PWD. Yung apat na magkakaibigan at may isang PWD silang kaibigan. Yung isang paralyzed. Diba po? Marcos chapter 2 verse 5. Ayan. Po ba nangyari doon? Alam na po natin yung storya. Tama? Puno ang kwarto, walang daanan. Ano pong ginawa nila? Inakyat po nila sa bubong. Gano'ng kahirap yun? Yeah, may bit-bit kang paralyzed man. Apat kayo. Paano nyo iaakyat yun? Sipin nyo po inaakyat yun nang hindi nahuhulog. Kasi pag nahulog yun, mababaldado. Tama po ba? So, isipin nyo po yun. Inaakyat po yun ng bawal, ng dahan-dahan bawal mahulog. Kasi paralyzed na nga. Baka lumala. Pero tignan nyo po sabi po dyan, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Sino ang mataas ang faith? Yung apat na magkakaibigan. Sino ang nakinabang sa pananampalataya ng apat na magkakaibigan? Yung paralyzed man. So, ang nakita ni Jesus, tignan niyo po ang nakita ni Jesus ay ang pananampalataya ng apat na kaibigan, magkakaibigan, hindi ang karamdaman ng nasa harapan. Ang tinitignan po ng Lord ay faith po natin. The way we look at people, dapat ganun din. Tinitignan din po natin ang kanila pong pananampalataya o ang kanila pong relasyon sa Panginoon. Kaya tandaan po natin mga kapatid, sabi nga po dyan, nakakapagpagaling ang pananampalataya. Amen? Nakakahilom ang pananampalataya. Nakakaayos ng buhay ang pananampalataya. Kaya po, evaluate ulit natin. Ito na ang personal evaluation. How is our faith? Tandaan po natin, hindi laging yaman ang solusyon. Hindi laging ang resources na meron tayo ang solusyon. Yes, opo, kailangan po natin yan because we are still living sa corrupt na mundo. Namumuhay pa rin po tayo sa mundo po na ito. At kailangan po natin ng resources and ng wealth. Pero tandaan niyo po, but faith is what God sees. Amen? Yung isang tao na may tunay na pananampalataya sa Panginoon, nagmahal ng kapwa niya na wala na maaaring kulang, hindi sapat, kapos sa buhay, may tunay na pagmamahal, kasama ng tunay na pananampalataya, at yung taong inibig, nakitang mayroong tunay na pananampalataya, yung pananampalataya po nung tumulong, ang tumanggap ng blessing, yung tinulungan. Kaya po sabi diyan, but faith is what God sees. Ang nakikita nga daw po ng mga tao noong time na yon, yung paralyzed. Pero ang nakita ni Jesus, isang pusong naniniwala. So mga kapatid, ito po yung paalala po sa atin. Jesus saw an opportunity to save. Sa mga tao po na, ito po sa mga tao po na wala pang pagkakilala sa Panginoon, especially yung mga needy, makita po natin sa kanilang mga buhay na they need, na ang kailangan po nila ay wala pong iba kundi si Jesus. Ito po yun sinasabi po na faith, na itong taong ito, pag nakilala lang neto si Jesus,
sigurado ko aayos yung buhay niya. Nasundan niyo po ako doon po sa part po na yon. Dapat po tayo bilang mga Kristiyano, mga kapatid, ang laging nakikita nating pag-asa ng isang tao ay makilala niya si Jesus. Magkaroon po siya ng tunay na pananampalataya kay Jesus. Kaya nga po, higit po sa pagtulong po natin sa kanila ng material na bagay, tulungan po natin silang makakilala sa Panginoon. Amen? Sabi nga dyan, because faith is what God sees. Ako po naniniwala, lagi ko po itong binabanggit, na wala pong ibang makapag-aayos ng buhay mo kundi ang pananampalataya mo lang sa Panginoong Yesus. Amen po ba? Kaya lagi po nating ini-impart po dapat palagi ang pananampalataya sa Panginoon. Every time po na may mababalitaan kami, po recently, ang dami pong cases po ng suicidal. Ang lagi ko lang word, paano kaya kung nakilala niya si Jesus ng maaga? Paano kaya kung nakarinig siya ng word of God? Paano kaya kung tunay siyang nakarinig ng salita ng Panginoon? May nag-guide sa kanila into a true faith. Gagawin kaya niya yon? O magre-respond siya ng iba? Noong minsan po, nanonood kami ng movie ni Jack Harris. Pinapanood po namin yung movie ni Jericho at ni Ann Curtis. Maganda po yun. Panoorin niyo po yun. And pinapanood po namin yun. Ang ending po kasi ng movie, pangit. Hindi sila nag-end up bilang mag-asawa. Ganon. Pagkatapos namin manood sa sine, ang word ko lang nun, sabi ko lang kay Jack Harris, paano kaya kung nakilala nila si Lord, no? Siguro yung relationship nila hindi mag-end ng ganon. Sa movie siya, pero in reality, yes, totoo po yun. Ang mag-fix po sa broken relationship is faith with God. Amen? Tandaan niyo po yan. Sabi nga po dyan, no? Nakakapagpagaling ang pananampalataya, nakakahilom ang pananampalataya, nakakaayos ng buhay ang pananampalataya. Kaya sa mga taong iniibig po natin, dapat po, lagi po natin binibigyang diin ang pananampalataya sa Panginoon. God sees faith. At ganoon din po, ang ibigay po natin, ang dalin po natin sa kanila ay tunay na pananampalataya. Ayan. Kanina po, nakita po natin ang katayuan po ng bawat tao. Lahat ay makasalanan. At si Jesucristo ay namatay para sa ating lahat na makasalanan. At tayo pong lahat ay ini-invite ng Panginoon ngayon doon po sa isang tunay na relasyon sa Kanya. Paano mangyayari yon? Through faith. Sa pamamagitan po ng pananampalataya sa Panginoon. Ngayon po, tignan po natin, and sa ating pong third point, and sa ating ikatlong puntos, paano po natin mapapanatili ang kawalan ng pagtatangi sa loob ng iglesia. So, i-review lang po natin ha. Una po, to avoid favoritism and partiality. Una, makita po natin that we are equal in nature. Pangalawa po, makita po natin, ayan, to see and to look at people the way God sees them. Na makita po natin ang bawat tao kung paano sila tinitignan ng Diyos. At pangatlo, ito na po. Ayan. To love God is to love people. To love God is to love people. Ayan. Bago po tayo magtuloy, wala po pala sa slide ko. Ayan, sorry po. Hindi nyo na po nakita, no? Wala po palang title yung sermon po natin. Ayan. Ang title po ng ating pong sermon ay wala po pala sa slide ko. Ayan. Na-excite po ako mag-speak. Salamat po sa pag-invite nyo po ulit. Ang title po ng ating pong sermon is The Royal Law of Love. Ayan. The Royal Law of Love. Na makikita po natin dito po sa specific verse po na ito, sa point 3. Ayan. How can we avoid partiality or favoritism? Ito po. Para mapanatili po natin yung dalawang puntos na nakita po natin. To love God is to love people. Sabi po dyan, verse 8 to 9. If you really keep the royal law found in Scripture, love your neighbor as yourself,
you are doing right. But if you show favoritism, you sin and are convicted by the law as law breakers. And sabi po dyan, love your neighbor as yourself. If we truly love God, we will genuinely love people. Automatic yung response po natin na yun. Na kapag tunay na minamahal natin ang Diyos, naiibig na po natin ang ating pong kapwa. Amen? Ang ganun din po, sa kabilang banda, kung tunay natin iniibig ang Panginoon, nakikita rin po natin yung mga karakter, pag-uugali po natin hindi kaibig-ibig na dapat baguhin. Amen? Nakita po natin sa pareho pong lente, both sides, na ito po ay nagsisimula saan? Sa tunay na pag-ibig sa Diyos. This is the practical evidence of authentic discipleship. Ito po ang katotohanan ng tunay na discipleship, ng tunay na pagbabalik loob sa Panginoon. Sabi po dyan, we will genuinely love people. Bakit po? Dahil ang pagtatangi ay hindi maling pag-uugali. Ito po ay isang kasalanan. Sabi nga po dyan sa verse 9, but if you show favoritism, you sin. Bakit? Ayaw po ng Diyos nang hindi umiibig sa kanyang kapwa. Ito po ang ating pong tungkulin. We reciprocate what we have received from God. Ibinabalik lamang po natin sa tao ang mga tinanggap po natin sa Diyos. Ang tanong, tumanggap ka ba ng dusa, ng kahirapan, ng paghamak ng Diyos? At ito ang ibibigay mo sa tao? O ang tinanggap mo ay awa, pag-ibig, kahabagan ng Diyos? At ito rin ang dapat mong ibigay sa iyong kapwa. We reciprocate what we have received from God. Tandaan po natin, bago po natin naranasan yung isang buhay na may relasyon sa Panginoon, lahat po tayo makasalanan. Gaya ng ating unang puntos. Tayo po ay spiritually poor. Sabi nga po, bulag po tayo. We are separated from God. But despite po ng lahat ng iyon, tayo po ay minahal at pinatawad ng Diyos. Amen? Kaya gusto ko pong bigyang din ito mga kapatid. Kaya po, napakahalaga po ng discipleship inside the church. Bakit? Tinutulungan po tayo nitong ibalik po sa kapwa po natin yung pag-ibig na tinanggap natin sa Panginoon. Amen? Kaya sobrang halaga po ng discipleship. Sobrang halaga ng training. Sobrang halaga po ng cell group na ginagawa po natin, ng devotional time, ng ating pong prayer time na ginagawa po natin. Bakit po? Tinuturuan po tayo nito na yung mga tinanggap natin sa Panginoon ay ibalik po natin sa ating pong kapwa. Kaya po, it is always loving God and loving people. Amen po ba? Ang laki na po ng church natin. Hindi pwedeng puro loving God lang. Pero wala nang application, which is yung loving people. Yes, ang inaayos dito sa context po ng binabasa po natin, ang loob ng iglesia at mga mananampalataya. Pero i-extend po natin ang application outside the church. Marami pong outcast sa labas ng church. Amen? Maraming needy outside the church. Marami pong lost outside the church. At sila din po ay mahal ng Diyos. Amen po ba? Kaya po ibinabalik po natin ngayon. Kung napansin niyo po sa unang puntos pa lamang po, that is the power of the gospel. Kaya po ibinabalik po natin sa mabuting balita. Bakit po? Ang kailangan ng tao ay ang Panginoon. The good news Himself, Jesus Christ. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Kaya po mga kapatid, grace received becomes grace shared. Mercy received becomes mercy shown. Love received becomes love demonstrated. At ito po maganda.
This is the heartbeat of discipleship. This is the heartbeat of discipleship. Kaya mga kapatid, wag po kayong masiyahan na kayo-kayo na lang sa loob ng cell group. Makaranas naman kayo nung parang, ako'y sawang-sawa na sa iyong muka. Lilipat ka lang dito, bukas, next week nandito ka naman. Next week nandito ka, ikaw at ikaw pa rin yun. Ang mahirap doon, dadalawa lang kayo, kayong dalawa lang. 5 years na. Hindi lamang po ito patungkol sa soul winning. It is about reaching the outcast. Amen? Hindi po ito patungkol sa soul winning lang. Hindi po. Hindi po ito patungkol sa bilang lang ng church. Hindi po. Ito po ay pagganap doon po sa inuutos sa Santiago chapter 2 na pinag-aaralan po natin ngayon. Mahalin po natin ang lahat ng tao. The poor, the outcast, at hindi lamang po yung poor, yung wealthy, yung mga mayayaman, yung mga makapangyarihan, yung mga may katungkulan. Lahat po sila. And that is the heartbeat of discipleship. At kapag nagawa po natin ito mga kapatid, wala pong pagtatangi sa loob at labas ng iglesia. Sabi nga po, ang isa pong disipulong nagmamahal ay ang isang disipulong nakaranas ng tunay na pagmamahal ng Diyos. Kaya nga po, last week nabanggit po ulit yung Romans chapter 12 verse 2, verse 1 and 2, di ba po? Do not conform to the pattern of this world. Bakit po? Ang binavalue po kasi ng mundo, status. Amen? Kaya wag po tayo makiayon doon. Ang i-value po natin, kaluluwa. Ang i-value po natin, buhay na walang hanggan. I-value po natin yung mga buhay ng mga taong mapapahamak kung hindi po nila maririnig ang mabuting balita. Love for all. Ano, James chapter 2 verse 28, yung pong binasa po natin. Sabi po diyan, you shall love your neighbor as yourself. Kung titingnan niyo po, ayan, yan po yung question. Binanggit po kasi doon, royal law sa English version. Bakit po? Sabi diyan, because it comes from the king. At sino yung king na yon? Ang Panginoong Jesus. It governs every relationship in the kingdom of God. Kaya nga po, even ang Panginoong Jesucristo, nung tinanong po siya, nung sinusubukan po siya nung isang tao, nung isang mayaman po ata yun, hindi po ako nagkakamali. Nung sinusubukan siya, tinanong siya. Sabi sa kanya, ano po ang pinakamahalagang utos? Ito yung sinagot ni Jesus. Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Tingnan niyo po bakit siya royal law? Kasi ito po mismo, ginawa ng Panginoong Jesucristo. And bakit din po siya royal law? Kasi po, ito po ang pinakamahalagang utos. Ang Panginoong Jesus po nagsabi na, ano po yun? Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. At ito po, kasama din po sa pinakamahalagang utos. Love your neighbor as yourself. Tignan niyo po. Jesus never separated love for God from love for people. Hindi po yon hiwalay. Amen? Pwedeng work in progress ang loving for people, pero hindi po nagsasawa, hindi tumitigil at hindi sumusuko. Amen? Maaring inaayos, pinoproseso, pero hindi tumitigil, hindi sumusuko. Love for God and love for people. Si Jesus po hindi yung pinaghiwalay. Kaya wag po nating paghiwalayin sa buhay po natin iyon. At ito pa po, the mark of a true disciple. John chapter 13, verse 34 to 35. A new command I give you. Love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Tignan niyo po Ano daw po ang tanda na tayo po ay tunay na alagad at disipulo
ng Panginoon. Ayan, according to Jesus, the identifying mark of His disciple is not the size of the church or ministry. It is the love for, ano daw po? It is the love for one another. At yung one another po na yan, yung neighbor po na yan, hindi lang po yan yung katabi mo sa loob ng church at nasa loob ng cell group. Yung neighbor mo na yan, ito yung nasa labas ng bakuran ng bahay po natin. Yung neighbor na yan, ito po yung once na nagkaroon po tayo ng conflict. Yung neighbor na yan, ito po yung mga hindi po pinapansin. Yung neighbor po na yan, ito po yung antingin ng lahat ng tao sa kanya, masama. Sila po yung neighbor na yan. Sila yung one another po. Sila po yung another na binabanggit po diyan. Ito ay pag-ibig na galing sa pag-ibig ng Diyos. Kaya dapat lamang pong ibalik natin sa ating pong kapwa. Love for all. Pangalawa, nakikita niyo po dyan, mercy for all. Verse 13, walang awa na hahatulan ng Diyos ang di marunong maawa. Ngunit ang maawain ay walang dapat ikatakot sa oras ng paghatol. Mercy for all. Mercy is compassion shown to someone who does not deserve it. Ano daw po yung awa? Ito po yung dapat parusahan pero hindi binigyan ng parusa. That is mercy. Ito po yung habag. Ito po yung compassion. Ito po yung pagmamalasakit sa isang dapat maparusahan. Ngunit, binigyan po ng awa. God is our example. He has every right to condemn us. Instead, He offers forgiveness through Christ. Instead, He offers forgiveness through Christ. Kaya wag po tayo mahirap i-apply ang mercy. Kasi tayo po, recipient lang ng mercy. Amen? Hindi po yung mercy ng lugaw. Hindi po yan. Tayo ay recipient lamang po ng awa ng Diyos. Kaya wag po tayong hirap mag-extend ng awa. And yes, lahat po tayo ay tinuturuan ng Diyos dito. The Christian life is always, tandaan niyo po, the Christian life is always a response to God's grace. Ang buhay po natin simula po nung sumampalataya tayo sa Panginoon, ito po ay buhay na patungkol palagi sa pagtugon po natin sa habag ng Diyos. Favorite ko po yung quotation, from grace to grace. Mamumuhay ka lamang sa habag, patungo sa habag ng Diyos. Amen? It was always about response to God's grace. Ngayon mga kapatid, wag po nating ma-misinterpret. Ito po yung paalala ko naman po. Ang awa po ng Diyos ay binibigay niya sa mga tunay na nagpapakumbaba. Amen? Nung tayo po ay nagrepent, humingi ng tawad sa Panginoon, ipinaranas po niya ang awa. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ng tunay na humility sa harapan ng Diyos. Ng pagpapakumbaba. Huwag po tayong magkamali. Ang Diyos po ay mapagmahal at maawain. Gayun din po, ang Diyos po ay matuwid at makatarungan. Yes, we receive mercy, pero may justice pa rin ang Panginoon. Amen? Kaya nga po may correction. Kaya po may pag-aayos. Kaya minsan nga po, yung nangyayari po sa atin is consequences po ng mga nangyayari sa buhay natin, ng mga desisyon natin. Bakit po? Because God is just. God is loving and God is just. Wag niyo po yung paghihiwalayin, mga kapatid, na mahal ako ng Diyos, hindi niya ako paparusahan. Hindi niya ako itutuwid. Tandaan niyo po, ang mahal ng Diyos ay kanyang itinutuwid, dinidisiplina. Kaya po ito po'y paalala. Kung ang bawat isa po, kung ikaw man po ay dumadaan sa pagdidisiplina ng Diyos, dumadaan ka ngayon sa pagtutuwid ng Diyos, kapatid, hindi po yan kawalang awa ng Panginoon. No. Hindi po yan kawalang awa ng Diyos. Or even kawalang awa ng tao. Hindi po. Ang pagdidisiplina po ay bahagi po ng karakter at katangian ng Diyos.
Amen? Tayo po lahat, dumaan din po sa pagtutuwid ng Diyos. Kaya ito po yung paalala po sa atin. Kung may itinutuwid ng Diyos sa atin, tanggapin po natin. Bakit? Mercy does not ignore sin. Amen? Yes, maawain ng Diyos, but He is also just. Makatarungan din po siya. Pero ang lahat po ng yon, ang dulo po ng katarungan ng Diyos, pag-aayos. Pagpapala pa din. Amen? Pagiging better na tao po natin. Kaya nga po sabi po dyan, a church filled with mercy becomes a powerful witness to the gospel. A church filled with mercy becomes a powerful witness to the gospel. Sa ating po pagtatapos, basahin po ulit natin ng sabay-sabay. Go! Ang iglesyang sumusunod sa salita ng Diyos ay iglesyang walang pagtatangi. Ang iglesyang sumusunod sa salita ng Diyos ay iglesyang nagbabahagi ng mabuting balita ng Diyos. Ang iglesyang sumusunod sa salita ng Diyos ay iglesyang kumakalinga sa mga nangangailangan. Ang iglesyang sumusunod sa salita ng Diyos ay iglesyang tunay na nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa tao. Mga kapatid, balikan po natin ang storya ng mabuting balita, the gospel story, the good news. Dahil dito po, magkakaroon po tayo ng ibang pagtingin sa ating sarili at pagtingin sa ating kapwa. Balikan po natin ang mabuting balita. Tinanggap ni Jesus ang mga makasalanan, ang mga may sakit, ang mga may hina, ang mga may hirap, ang mga hindi katanggap-tanggap. At kapatid, my dearest church, tayo po yon. Amen? We are the outcast. We are the weak. We are the poor. We are the unaccepted. Tayo pong lahat yon. Pero tayo po ay tinanggap at minahal ng Diyos. Kaya ito po yung paalala po sa atin. The same love, the same grace and mercy. Ito din po yung ibalik po natin sa ating pong kapatiran. Sa loob at sa labas po ng ating pong iglesia. Malaki po ang misyon ng Diyos. Amen? Malaki po ang mission ng church ng IRM San Vicente. Malaki ang pangarap. Pero hindi po ito patungkol lang sa pangarap. It is about doing the Great Commission. Pero mga kapatid, pansinin niyo po yung mensahe po natin. Ano pong nire-restore? Yung loob. Bakit? Baka po kasi mas may kailangang ayusin sa loob bago lumabas. Pansinin niyo po yung series ng message. Yung in-address po ni James, puro po yung Christian na. Lahat patungkol sa loob. And even po this morning, lahat po tayo sa loob ng iglesia, tayo po ang inaayos. Upang pag tayo po ay naayos na, ready na po tayo lumabas ulit. Amin po ba? Ready na po tayong mag-go ulit. Ready na po natin gawin ulit yung Great Commission outside the church. Ready na po natin i-reciprocate yung pagmamahal na yon sa mga tao sa labas na iglesia. Kaya po, bawat cell group and bawat cell leader, ito po ang paalala po sa atin. Gawin po natin ang bawat cell group po natin talaga pong personal, relational, ang ating pong mga meeting. We go deeper sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. We go deeper sa relationship. Bakit po? By that, sa pamagitan po nun, magiging malakas ang iglesia. At ang malakas na iglesia, kaya na pong lumabas. Amen po ba? And to avoid favoritism, makita po natin that we are all equal. Hindi na po sinners. We are equal na bunga lamang ng biyaya ng Diyos. Amen? Na tayo pong lahat ay bunga lamang po ng biyaya ng Diyos. Look at people the way God sees them.
Tignan po natin sila. Tignan po natin ang kanilang mga puso, ang kanilang pananampalataya. And last, to avoid favoritism, keep on loving God to love people. Mahalin natin ang Diyos at mahalin po natin ang ating pong kapwa. Huwag natin paghiwalayin. To love God is to love people. My dearest church, let us reciprocate the grace and mercy we have received from God. Let us reciprocate the grace and mercy we have received from God. Let the church be known because of the love for one another. Maging ang marka po ng ating pong iglesia ay ang pagtutulungan, pag-ibig, pagkakaisa. And last po, let us go back to our God-given purpose. To love God and to love people. To love God and to love people. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Ama, sa inyo pong mensahe, sa hiwaga ng iyong mga salita. Ama, salamat po, Panginoon, sa hamon, sa pagtuturo, sa pag-aayos, sa iyo pong Iglesia, Lord, sa IRM San Vicente, Panginoon. Addressing, O God, the partiality, the favoritism. Ama, ang dalangin ko po, maaari pong hindi namin ito kita. Maaari pong ito po itago. Maaring ito po ay naikukubli po, Lord, sa mga performances. And naikukubli namin, even, Lord, baka naitatago po namin ito sa attendance. But God, I pray, Ama, Lord, i-expose niyo po ito sa buhay ng bawat isa sa amin. Kung meron po kaming pagtatangi sa aming kapwa, pagtatangi sa loob ng iglesia, at pagtatangi, Panginoon, sa mga hindi mananampalataya. God, umihingi po ako ng kapatawaran, Lord, kung nakikita niyo po ito sa amin. God, forgive us, Panginoon, sa mga panahong hindi po namin kayang i-extend ang grace and mercy na in-extend niyo po sa amin. Ang dalangin ko po, Lord, tulungan niyo po kami to truly love you, Lord, to truly give our life to you, at kasama po nito, Panginoon, maibig po namin ng tunay ang aming pong kapatiran, ang aming pong kapwa. Lord, ang dalangin ko po, kayo po, Lord, ang mag-ayos ng mga broken relationship, Lord, inside the cell group. Lord, I pray kayo po ang mag-heal, Panginoon, ng mga heartaches inside the cell group, Panginoon. Kayo po, Lord, ang mag-ayos ng mga broken relationship, Lord, sa loob ng mga tahanan. Kayo po, Lord, ang mag-restore ng mga broken relationship sa pagitan ng mga mag-asawa. Lord, this is one way of having partiality. Lord, kayo ang mag-restore, Lord, ng mga broken relationship sa magulang at sa mga anak. Lord, kayo po ang mag-restore ng mga relationship po namin sa aming pong mga kapitbahay. Isa po itong dahilan kung ba't di po namin makita, Lord, kung paano sila tignan dahil may mga nangyayari sa mga nakaraan. Amang, dalahin ko po, Lord, i-restore niyo po ang lahat ng ito by your mercy, by your grace, Lord, by your power, in the mighty name of Jesus, Ama. Lord, sa pangalan ni Jesus, winawasa ko po, ano man pong pagtatangi sa loob ng iglesyang ito. Dalahin ko rin, Ama, kung Lord, nagkakaroon kami ng attitude as believers, Panginoon, na okay na to, na okay na kami na lamang po ang nakakilala sa iyo. Lord, na nagsawa na kaming magbahagi ng mabuting balita, Ama, patawarin niyo po kami, and Lord, alisin niyo po ito sa aming pong mga puso. Bigyan niyo po kami, Lord, ng habag sa mga tao sa labas ng aming iglesia. Bigyan niyo po kami, Lord, ng habag ng pagmamahal sa mga taong hindi katanggap-tanggap sa lipunan. Sa mga taong binabaliwala ng lipunan. Sa mga tao, Panginoon, kinamumuhian ng lipunan. Lord, help us, Panginoon, to extend mercy and grace, O God. Lord, bunga lamang po kami ng iyo pong biyaya. Kaya ang dalahin ko po as a church, Lord, help us, Panginoon, na hindi lamang po namin narinig ang iyong salita sa umagang ito, kundi help us, O God, na gawin po namin ito bilang katunayan ng tunay na pagmamahal po namin sa iyo. Pinupuri ka po namin
at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating pong lahat.